كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang nais nating talakayin sa mga oras na ito ay tungkol sa Masjid al-Aqsa. Sa panahon ngayon, malimit nating naririnig o nababasa, napapanood ang sinasabi nilang Masjid al-Aqsa. O baka napapanood natin na sa panahon ngayon, laging nagkakagulo sa Masjid al-Aqsa sa may bansang Palestino or Palestine. Ano bang Masjid al-Aqsa at ano ito sa mga Muslim, sa ating mga mananampalataya? Unang-una mga kapatid, Allah subhanahu wa ta'ala, ang Masjid al-Aqsa binanggit mismo sa Quran, sa banal or sa maluwalhating Quran, at tinawag na mabiyaya at banal ang Masjid al-Aqsa at ang nakapalibot nito or ang Jerusalem, Al-Quds. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Isra, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sabi niya, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla. Kaluwalhatian sa kanya na nagpalakbay sa kanyang alipin na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kailaliman ng gabi mula Masjidil Haram sa Makkah patungong Masjidil Aqsa alladhi barakna hawla, kung saan ginawa naming mabiyaya ang lugar na nakapalibot dito. Ito yung tinutukoy dito ay ang Al-Quds o ang Jerusalem. Al-Quds hiya mimma hawla al-masjid wa bihada takunu mubaraka. So ang Jerusalem, yung Quds sa wikang Arabic, ay siyang tinawag na mubarak o mabiyayang lugar. Pinagpala at banal na lugar. At tinawag din ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na banal na lugar o dalisay sa Suratul Ma'idah. So sinabi niya na sinabi ni Musa sa kanyang mga tagasunod ni Propeta Moises, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ma'idah, Ya qawmi dukhulul ard al-muqaddasata allati kataballahu lakum. Sabi ni Moises, O aking mga kaum, aking mga tagasunod, aking sambayanan, udkhulul ard al-muqaddasa. Pumasok kayo sa banal na lupa, sa banal na lugar, sa dalisay na lugar, allati kataballahu lakum, na siyang ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo. Ang Masjid al-Aqsa, mga kapatid, isa sa mga banal na sagradong lugar o masjid sa puso ng mga Muslim o sa pananampalatayang Islam. Okay. Meron tayong mga masjid na pinakasagrado at may mataas na antas na masjid o bahay dasalan sa buong mundo. Una, ang Masjidil Haram sa Makkah. Kung saan pag nakapagdasal ka ng isang isang sala sa Masjidil Haram, ito ay katumbas o mas mahigit kaysa 100,000 na dasal mo dito, halimbawa sa Riyadh or sa Pilipinas or anumang lugar bukod sa Makkah. Okay, pangalawa, ang masjid ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, kung saan ang dasal dito, ang isang sala sa masjid na ito, Masjid Nabawi, ay katumbas ng 1,000 sala
sa labas ng Madina bukod sa nabanggit nating mga masjid. Halimbawa dito sa Riyadh or sa Pilipinas o sa ibang lugar. Ganun kasagrado. Pangatlong sagrado at dalisay, banal na lugar o banal na masjid, pinakasagrado sa pananampalatayang Islam ay ang Masjid al-Aqsa, yung tinatalaki natin ngayon kung saan nasa Palestino or nasa Jerusalem. At kapag nakapagsala ka doon, ayon sa hadith na sahih, katumbas ng 250 na sala sa ibang lugar. Halimbawa, sala mo dito sa Riyadh or sa Pilipinas o sa ibang lugar. Okay, may ibang riwaya or ulat na ito ay katumbas ng 500 na sala, subalit mahina ang ulat na ito, daif, mas malakas yung nagsasabing ito ay katumbas ng 250 na sala. Ayon kay Imam Al-Albani. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Masjid al-Aqsa or yung lugar na nasa sa palibot nito, lugar na nakapalibot nito, dito mapapatay ni Jesus alayhi salam ang Masihud Dajjal pagdating ng huling araw bago magunaw ang mundo. Sabi sa hadith na kung saan binanggit o sinilasay ni Imam Ahmad, sabi niya, wa innahu sayadhhar alal ard kullaha illa al-haram wa baital maqdis o baitul maqdis. Mapapasok ni Masihud Dajjal ang lahat ng lugar sa buong mundo, maliban sa Masjidil Haram sa Makkah at Masjidil Baitul Maqdis sa Jerusalem. At sabi sa isang hadith, yaqtul ibnu Maryam ad-Dajjal bi Babilod. Mapapatay na anak ni Maria, si Jesus. Ang Dajjal sa pintuan ng pangalan ay Lud. Malapit mismo sa Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa. Isinalasay ni Imam Muslim. Ang Masjid al-Aqsa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, para sa ating kaalaman, ito ang pinakaunang kibla ng mga Muslim. Ito ang pinakaunang kibla. So, baka yung iba, kasi marami sa mga Muslim na, syempre, kung hindi mo mapag-aralan, hindi mo alam, sa ngayon, syempre, nasa utak natin, ang kibla natin sa Makkah. Okay. Pero, marami hindi nakakaalam na bago naging kibla nating mga Muslim, ang Masjid al-Haram sa Makkah, sa panahon ng propeta, doon siya unang humarap sa Masjid al-Aqsa. Ito ang pinakaunang kibla ng mga Muslim. Ayon sa hadith ni Al-Barra radiyallahu anhu, na kung saan sabi niya, katotohanan, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsala siya noon na nakaharap sa Bait al-Maqdis, sa Masjid al-Aqsa, 16 syahran o 17 syahran. Muttafaqun alay. So, ibig sabihin, sa panahon ng propeta, bago humarap sa Masjid al-Haram bilang kibla sa pagsasala, doon nakaharap sa Palestine, sa Jerusalem, sa Masjid al-Aqsa, sa loob ng 16 months or 17 months. Ibig sabihin, mga isang taon at kalahati. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Hanggang sa dumating yung aya na nag-utos sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na doon harap sa Makkah, fawalli wajhaka syatr al-Masjid al-Haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. At ito rin ay isa rin sa mga masjid na pwede kang kumbagay sasadyain mo bilang ibada na doon ka magsasala. Una, yung Masjid al-Haram. Pangalawa, yung nalabangitan, Masjid al-Nabawi sa Madina. Itong pangatlo, Masjid al-Aqsa. Bukod sa tatlong masjid na ito, hindi ka pwedeng pupunta doon sa mga masjid na sasadyain mo bilang ibada. Yung pagsasadya mo doon bilang ibada ay hindi maari. Dapat yung tatlong masjid lamang. Ito'y ayon sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la tushaddu rihal illa ila thalathat masajid, al-masjid al-Haram wa masjid hada wa masjid al-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi riwayah wa masjid al-Aqsa. Yun yung tatlong pwede mong sasadyaing magdasal bilang ibada. So ang Aqsa ay mataas ang hanta sa puso ng mga Muslim.
At ang Aqsa ay, kung titingnan natin, ang history, ito ay nasa sakop ng Palestine, nasa Jerusalem. At ang mga naunang mga tao rito ay mga mananampalataya. At ang may karapatan dito ay ang mga mananampalataya, wala ng iba. Ang mananampalataya lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At walang karapatan dito ang mga Hudyo dahil ito ay sa mga mananampalatayang mga Muslim. At yan ay hindi mawawala sa history. Kahit ano pang sabihin ng mga ibang tao na ito ay ganito ganyan, malino yan. Kung titingnan natin ang history o kasaysayan na ang Masjid al-Aqsa ay para sa mga Muslim at sila ang mas may karapatan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.